Pinapainom naman ni Jasmine si Camila ng gatas at pinahiga na ito. Nakatayo naman si Tyrone at nakatingin sa mag-ina niya. Nagtanong naman si Camila kung bakit andun daw ang kanyang ninong Tyrone at bakit hindi daw ito kasama ang kanyang ninang Iris. Lumapit naman si Tyrone dito at tinabihan si Camila. Sinabi rin niya na sinabi daw ng kanyang ninang Iris na samahan daw si Tita Love niya. Tanong naman ulit ni Camila ay bakit daw kailangan samahan ng Tita Love niya. Natutuwa namang sinagot ni Tyrone ng bata na sasamahan daw niya ito sa pagtulog. Sabi naman ni Jasmine ay kailangan na nitong matulog pero nakiusap si Camila na kilitiin daw muna siya nito. Sinunod naman siya ni Jasmine at kiniliti ito. Ngunit hindi naman daw nakiliti si Camila. Kaya itinuro nito ang tiyan at doon daw siya kilitiin. Natawa naman sina Tyrone at Jasmine at sinimula na ngang kilitiin ito. Tuwang-tuwa naman si Camila at nagsimula na rin siyang antukin. Sa burol naman ni Astor Fields ay umiiyak si Mira sa harap ng mamita niya at nangakong hindi siya titigil at ipaglalaban niya ang kanyang mamita at mami niya sa lahat ng mga ginawa sa kanila ng mga Benavides. Sa presinto naman ay pinagsilbihan ng mga pulis si Vittorio. Nagpasalamat naman si Vito at sinabihan ng pulis na iparating ang pasasalamat niya sa boss nito. Inutusan rin niya ito na kumuha na rin ng kape. Ngunit sagot sa kanya ng tauhan ay baka daw hindi ito makatulog. Sagot naman ni Vito ay paano daw siya makakatulog sa lugar na iyon. Walang magawa ang tauhan at sinunod na lamang ang utos nito. Nasa balkonahe naman si Jasmine at inalala si Astor sa mga nagawa nito sa kanya. Nagpasalamat din siya at kung hindi dahil dito ay hindi niya makukuha ang anak niya. Inalala rin niya kung paano siya nito tinalungan sa paghihiganti niya. Maya-maya pa ay pinuntahan naman ni Jasmine si Tyrone at sinabi rito na lumalala na ang sitwasyon nila at nabawasan pa daw sila ng kakampi pero ang mas inaalala niya ay si Camila. Sagot naman ni Tyrone sa kanya ay ligtas naman daw ito sa lugar na pinagtataguan nila. Ang orihinal na plano lamang daw ni Jasmine ay linisin ang pangalan niya para mabawi at makasama si Camila. Pero ang nangyayari daw sa sitwasyon nila ngayon ay nadadamay na ang anak nila sa pagtatago nilang dalawa. Hindi daw yun ang buhay na ginusto niya para kay Camila. Naiintindihan daw ito ni Tyrone at hanap daw ito ng paraan. Kailangan rin daw kumilos si Jasmine at hindi rin daw ito susuko. Malungkot naman na sinabi ni Tyrone na ito dapat ang mag-aayos ng buhay nila. Sa presinto naman ay dumating si Sandro. Nagtataka naman si Agent Pascual kung bakit ito andoon. Pinababalik naman si Sandro sa trabaho at siya ang pinahawak sa kaso ni Jasmine. Nagtanong din si Sandro kung kamusta na ang kaso ni Vittorio Benavides sa ginawa nito kay Astor Fields. Sumagot naman ang hepe nila na sa palagay raw nito ay nagkaintindihan na sila tungkol sa kaso ng mga Benavides. Pumasok naman ang isang pulis na nagngangalang Castro at ito na daw ang magiging partner ni Sandro. Dahil magiging sigurado daw sila kay Castro kaysa dun sa dati daw niyang partner na si Agent Pascual. Tahimik na lamang na tumango si Sandro at sinabihan ng bagong partner niya na ayusin na lamang ang trabaho. At napatingin sa labas ng opisina dahil andoon si Agent Pascual at nakamasid sa kanila. Sa bahay naman ni Lily ay mahimbing pa rin ang tulog nito at habang si Patrick naman ay kausap sa kabilang linya si Petunia. At sinabi rin nito na doon na nga rin daw siya natulog at binigyan niya si Lily ng pampatulog kagabi at hihintayin ng lamang daw niya ito magising at bago siya umalis. May kinuha naman si Patrick sa cabinet nila Lily at napansin niyang may mga maleta at tiket. Nagtataka naman ito at kinuhanan ng litrato ang ticket na andoon. Samantala ay magkatabi naman na natulog sina Tyrone, Camila at Jasmine. Nauna namang nagising si Jasmine at nakita niya nga na nakapatong ang kamay ni Tyrone sa kanya. Mabilis naman niya itong hinawi at lumabas. Nagising naman si Tyrone at sinundan naman niya si Jasmine sa paglabas nito. Tinanong naman ni Jasmine rito kung bakit daw doon ito natulog katabi nila. Nakalimutan daw ni Tyrone at humihingi naman ito ng dispensa dahil first time lang daw niya mayakap ang anak niya. Sabi naman ni Jasmine na hindi lang daw si Camila ang nayakap nito. Hindi daw ito sinasadya ni Tyrone at huwag na lang daw ito lagyan ng mali siya ni Jasmine. Natawa naman si Jasmine at tinanong kung sino daw ang nagsasabi ng nilalagyan niya ng mali siya yun. Nabubulol naman si Tyrone na sinabing parang affected daw si Jasmine. Pinigilan naman siya ni Jasmine na sasabihin. Iniisip raw ba nitong si Tyrone na may iba pa siyang nararamdaman para dito pagkatapos ng lahat ng ginawa nito sa kanya? Nilapitan naman siya ni Tyrone at pag-usapan na daw nila ang lahat. Wala na daw silang dapat pang pag-usapan, sabi naman ni Jasmine. Nasa kanila na daw si Camila at kasama na nila. Ang kailangan daw nilang pag-usapan ngayon ay si Sandro. Ano na daw ang gagawin nila ngayon bumaligtad na si Sandro sa kanila?